ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi pwede na bigay todo tayo sa pagmamahal sa ibang tao tapos ay wala nang matitira para sa atin. Kaya nga dapat ay ibalanse natin at unahin nating mahalin ang ating sarili upang makapagbahagi tayo ng pagmamahal sa iba. Ikaw, kabarangay, mahal mo ba ang iyong sarili? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig sa Barangay Love Stories. Sobra talagang nakaka-addict ang bawat episode na tinatampok ninyo. Kaya naman nag-decide na po akong sumulat din at magpadala ng aking kwento. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman. 35 years old at taga Malolos, Bulacan. Kung ilalarawan ko po ang aking sarili ay proud kong sasabihin na isa akong masipag na anak, mapagmalasakit na miyembro ng pamilya at talaga namang bigay todo. Ang motto ko kasi ay lahat kakayanin para sa mga mahal ko sa buhay. At kung tatanungin ninyo mismo ang nanay Mirna ko, ay papatunayan niyang nagsasabi ako ng katotohanan. Nay, nandito na po ako. May dala po akong mga grocery. Pasensya na po ang konti ng nabili ko, eto lang. Anong konti? Ang dami-dami na nito. Ay, akin na nga lahat yan ang mailagay ko sa mesa. Tapos maupo ka muna dyan sa sopa para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi gumastos ka na naman para sa bahay natin. Sweldo ko naman po ngayon, Nay. Basta, salamat pa rin. Teka, ikukuha kita ng tubig na maiinom, ha? Mukhang uhaw na uhaw ka na dyan. Medyo nga po eh. Sige po, salamat po. Nak, malamig yan para mapatid uhaw mo. Inumin mo muna. Sige po, salamat, Nay. Sarap ng tubig. Tanggal uhaw ko dun. Nako, kawawa naman tong anak ko. Ang dami-daming binuhat. Kaya ko naman po, Nay. Kahit na. Ay, kumain ka na ba? Kung hindi pa, nagluto ako ng paborito mong ulam doon. Yung sarsyadong tilapia. Nako, dinamihan ko na yung itlog at kamatis kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Oh! Wow! Ang sarap naman, Nay! Masarap talaga yon kasi punong-puno rin yun ang pagmamahal ng isang ina. Paano? Ipaghahain na ba kita, anak? Nako, mamaya na po, Nay. Gusto ko munang umupo rito sa sofa para naman malapat ko sandali yung puwet at likod ko. Ako na lang din po ang maghahain ng pagkain ko mamaya. Ayaw mo ba na asikasuhin kita? Siyempre gusto ko po, pero chillax na lang po muna kayo dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kakain din naman po ako maya-maya. At teka, may ibibigay po pala ako sa inyo, Nay. Kunin ko lang po wallet ko, ha? Ano yan? Pera? Opo. Ito po, para po sa inyo. Para sa akin, ano namang gagawin ko dyan? Pambayad po sa tubig at saka sa kuryente. Bakit parang ang dami naman yan? Magkano lang naman yung tubig at kuryente natin rito, anak?
Yung sosobra po dyan ma sa inyo na. Baka gusto nyong magpasalon, manicure o pedicure. Ay nako, hindi na. Luho lang yon. Gastos lang. Ay, meron naman pong panggastos, tsaka minsan lang naman po ito. Ikaw talaga. Siyempre, nahihiya ang nanay mo kasi baka wala ka ng pera dyan pang gastos. Ang dami-dami mo ng pinamiling grocery tapos nagbigay ka pa ng pera para sa tubig at kuryente. Huwag po kayong mag-alala ma, kasi meron naman po akong panggastos dito. Sigurado ka ba, nak? Opo. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi, pero nag-aalala lang ako eh. Simula nung nagkatrabaho ka parang hindi ka na pumalya sa pagtulong sa pamilya natin. Kahit nga ilang kamag-anak natin, tinutulungan mo pag kaya mo. Ayoko lang na masaid yung ipon mong pera. Ikaw naman yung mauubusan. Nako ma, hindi po mangyayari yon kasi sinisiguro ko na may natatabi rin ako para sa sarili ko. May kasabihan nga na mahirap tumulong sa iba kung hindi ko muna uunahing tulungan ang sarili ko. Lagi nyo kaya pinapaalala sa akin yun. Aba, oo naman. At saka, tumutulong lang naman ako sa mga kamag-anak natin kung nakaluluwag ako eh. Kung wala, tumatanggi naman po ako. Noon, medyo hirap akong humindi pero ngayon, pinag-aaralan ko na po. Tama rin naman yan. Mahirap na sa'yo lang lagi iaasa ang lahat. Kaya nga po eh. Pero masaya naman ako sa tuwing nakakatulong ako. Lalo na sa inyo at dito sa bahay natin. Alam ko, kapos din iba kong mga kapatid. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, nak. Kasi malaki talaga ang naitutulong mo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Pero paalala pa rin huwag mong abusuhin ang sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa trabaho at maglibang-libang ka rin. Ay, alam mo yon, umalis ka, mamasyal, para hindi puro trabaho at bahay lang ang napupuntahan mo. Pero katulad ng iba nating kabarangay, Papa Dudut, na lumaki sa hirap, hindi naiiba ang kwento ng aming pamilya. Mekaniko sa talyer ang tatay ko samantalang labandera naman si nanay. Tapos 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Madalas ay kulang talaga ang kita ng mga magulang namin. Pangkain at panggastos namin sa araw-araw ay kinakapos. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako upang hindi na namin muling maranasan ang magutom. Kaya naman binuhos ko talaga ang panahon ko sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay hindi pa ako nakontento sa pag-oopisina. Dahil tuwing day off ko ay rumaraket pa ako sa food business ng kaibigan ko bilang kosinero. Dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko na ang aking buhay pag-ibig. Bagay na madalas kumustahin sa akin ng nanay ko. Ay, nak, pwede ba kitang matanong? Sige po ma, ano po yun? Ilang taon ka na nga ba ulit? 34 na po ako ngayon taon. Bakit po? Lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Pero ni isang babae, wala ka pang nababanggit o pinakikilala sa akin na nililigawan mo. Nak, may bala ka pa bang mag-asawa? Siyempre ma, meron po. Kailan mo naman bala? Kasi nagkakaedad ka na. Nung panahon namin, ganyang edad, may 5 ng anak. Ay, iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Saka sa totoo lang, wala po akong oras makipag-date dahil busy ako sa pagtatrabaho. Oo nga Kahit day off mo doon ka naman sa kaibigan mong si Tio pumapasok. Wala ka ng pahipahinga. Masaya naman po ako na marami akong ginagawa Saka nakakapagpahinga naman po ako Pero wag mo pa rin kalimutan mag-love light. Kasi baka magulat ka na lang, tumanda ka ng binata. Naman, wala naman po sigurong problema kung tumanda akong binata, di ba? Wala nga, pero masarap pa rin yung meron kang sariling pamilya at saka mga anak.
Oo, mahirap ang buhay pero naniniwala naman ako na gagawin mo ang lahat para itaguyod yung pamilyang bubuuin mo eh. Malaki ang tiwala ko na magiging mabuti at responsable kang padre de pamilya. Sige po, Ma. Kapag meron na po akong natitipuhang babae, kayo po ang unang makakaalam. Abay, dapat lang kasi nanay mo ako. Ako ang dapat una mong pagsabihan dahil kung hindi magtatampo ako. Thank you talaga sa tulong mo sa business ko, tol ah. Laking luwag lalo kapag may tauhan ako na hindi pumapasok eh. Kung pwede lang talaga na dito ka na lang sa akin magtrabaho kaso hindi ko kayang pantayan ang daily rate mo eh. Oo, kasi kapag dito na ako papasok, ay malulugi ka sa akin. Ewan ko sa'yo. May iba tayo. Wala ka pa rin bang nililigawan, bebot? Nako, tol. Nagugustuhan nga, wala eh. Liligawan pa kaya? Baka sakali lang naman ako na meron na... Nako, nagbabaka sakali o nakikichismis? Ganun na rin yun. Siyempre, sa ating anim na magtotropa ikaw na lang yung wala pang bebe. Ayaw naman namin tumanda kang binata kaya dapat kumilos ka na para di mangyari yun. Alam mo, tol, para kang nanay ko. Nung nakaraan lang, kinumusta niya buhay pag-ibig ko. Wala naman daw kaso maging matandang binata pero mas masarap pa rin ang may asawa at mga anak. Totoo yan. Tingnan mo ko ha. Meron akong mga anak. Wala nga lang asawa kasi hindi naging okay pagsasama namin. Pero ayos lang dahil nasa akin naman yung mga bata eh. Ayun, magulo na masaya. Iba pa rin kapag may kasama kang bata. Kahit nakakapagod silang alagaan pero nakakatuwa pa rin. Sino ba kasing may sabi sa'yo na gusto kong tumandang binata? Siyempre naman, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Kaya lang, ang problema ko wala na akong panahon na kumilala ng babae. Masyado ka kasing busy sa trabaho. Kulang na lang, pakasalan mo mga trabaho mo eh. Huwag ganun. Sobra ka naman, tol. Joke lang. Alam ko naman na masipag ka at responsableng anak. Bigay todo kung tumulong. Pero sabi nga ng nanay mo, pumag-ibig ka rin. Yan din naman gusto namin para sa'yo ng mga tropa natin eh. Kaya nga, meron sana akong papakilala sa'yo. Ha? Sino naman? Marisa ang pangalan niya. Kaibigan ng kapatid ko. Mabait yun. Maganda. Mahinhin kumilos at magsalita. Single and ready to mingle. Nasabi ko na rin sa kanya na irereto kita sa kanya. Kaya alam niya na single ka rin. Malay mo, kayo na pala ang para sa isa't isa, di ba? Subukan mo lang makipag-date at kilalanin pa ng husto si Marisa. Papa Dudut, nagkita kami ni Marisa sa isang cafe sa Quezon City. At masasabi ko na kabadong-kabado ako. Yun pa lang kasi ang unang beses na may makaka-date ako kaya naman ayokong magkamali. Pero buti na lamang at mabait si Marisa at malumanay magsalita. Kaya naman napanatag agad ang aking kalooban. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At doon na niya nakwento na meron siyang anak sa ex-boyfriend niya na nasa probinsya nila sa Iloilo. Sa totoo lang, nagulat ako noong nalaman kong single mother siya pero hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya. Mas sumanga pa nga ako sa kanya at tumaas ang aking respeto sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, niligawan ko si Marisa ng 2 buwan bago niya ako sinagot. Noong mga panahong yon ay nakilala at nakausap ko na rin ang anak niya sa video call. Sa katunayan ay nagplano na nga kami ng bakasyon sa Iloilo para personal ko na itong makilala. Pasukan din kasi ng mga panahong yon kaya hindi niya basta-basta mapapaluwa sa Maynila ang bata.
Pero habang hindi pa nangyayari yon ay sinabi ko kay Marisa na ipakilala ko muna siya sa aking nanay. Hindi ko pa siya naisasama noon sa bahay dahil pareho pa kaming busy sa aming mga trabaho. Pero palagi ko siyang nakukwento sa nanay ko kaya naman sabik na sabik din ito na makilala siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang sarap po talaga nitong niluto niyong kare-kare, Nay. Nako, salamat anak. Uy, pero magdahan-dahan ka nga sa pagkain ha. Baka mabulunan ka, tsaka baka kung ano na lang ang isipin ni Marisa, oh. Nako, Nay. Alam po ni Marisa na masarap kayong magluto kaya ganadong-ganado ako pag kumakain. Lagi ko rin kasing nakikwento sa kanya yun, Nay. Di ba, babe? Tama po si Norman. Walang araw na hindi niya binida yung bawat luto niyo na pabaon niyo sa kanya. Nako, ganun ba? Salamat naman. Pero bakit parang hindi ka halos kumukuha ng ulam? Ayaw mo ba ng kare-kare? Yung totoo, allergic po kasi ako sa mani eh. Aha? Ganun ba? Nako, paano yan? May nakain ka na? Hindi naman po malala yung allergy ko, tsaka kaunti lang naman yung nakain ko, kaya ayos lang po ko. Marisa, nako, sorry ha, hindi ko alam na may allergy ka sa mani. Specialty kasi ni Nana yung kare-kare, kaya yan yung nirequest ko na lutuin niya. Special din kasi yung okasyon dahil nga ipapakilala kita sa kanya. Ayos nga lang ako. Kaunti lang nakain ko, di ba? Tsaka saka kung wala akong allergy siguradong hindi ko pa rin kakainin yung luto ng nanay mo. Kasi hindi naman masarap. Paano niya naging specialty yan? Ang tabang naman. At ang lansa ng karning ginamit. Makunat din. Pati yung gulay mapait. Nakakadiri. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko, Norman? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Pasensya ka na ha kung hindi ka nasarapan sa luto ko. Wala na po ba kayong ibang niluto? Ha? Kasi hindi ko makakain yung kare-kare na yan. Baka hindi lang malalang allergy abutin ko dyan eh. Baka sumakit din tiyan ko. Sige. Teka, ipagluluto kita ng ibang ulam. Nay, Nakita ko sa ref natin. Ha? Nay, wag na, Nay. Order na lang tayo. Wag ka nang umorder. Gastos lang yan. Tsaka meron pa naman tayong mga sangkap dyan sa ref. Ako nang bahala, ha? Kumain na lang kayo dyan, ha? Sandali lang, magluluto lang ako. Nay! Marisa, mag-usap nga tayo dun sa labas. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito na lang sa mesa. Mamaya malamok pa dun kagatin pa ako. Please, Marisa, kahit sandali lang. Ay, nako! Kakainis ka talaga. Nandito na tayo sa labas. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Dalian mo ha, kasi ayokong papakin ng lamok dito. Hindi naman malamok, masyado ka lang maarte. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong maarte? Sorry pero sumusobra ka na kasi. At bakit ako sumusobra, Aber? Wala naman akong ginagawa sa'yo Sa akin wala, pero sa nanay ko meron. Pinahiya mo lang naman yung luto niya, pinaghirapan niya yun. Saka saan galing yung pinagsasasabi mo kanina na hindi masarap Sarap na sarap nga ako sa pagkain kanina. Aba, anong malay ko kung na-immune na yung panlasa mo sa luto ng nanay mo? Lagi mong kinakain Malamang nasanay na yung dila mo. Pambihira ka, ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Pero nag-expect lang talaga ako na mala 5-star restaurant yung luto ng nanay mo. Pero turns out, hindi naman pala. Hindi ko na nga malunok kaya tinigilan ko ni. Kahit titigan masakit sa mata. Okay, look. Hindi naman sa nilalait ko yung luto ng nanay mo, ha? Mali ko lang din siguro Masyado akong nag-expect. Sinadya ko pa namang hindi kumain bago pumunta dito sa inyo. Kasi nga plano ko na dito kumain ng marami. Kaya lang ganun pa ang nangyari. Mali pa rin na pinahiya mo ang nanay ko. Sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Wow! Kasalanan na palang pagiging prangka, ha? Kung hindi ko sasabihin ng totoo ako naman ang kawawa, di ba?
Gusto mo, magsinungaling ako sa'yo? Sabihin kong nasasarapan ako sa luto ng nanay mo kahit hindi? Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas eh. Kung hindi mo kayang tanggapin yung pagiging prangka ko, buti pa maghiwalay na tayo. Papa Dudut, ayoko namang maghiwalay kami ni Marisa kaya naman pilit ko siyang inunawa ng mga panahong yon. Inihingi ko na lamang siya ng pasensya sa nanay ko na nagsabi naman na ayos lang. Pero ramdam ko na labis niyang kinalungkot ang una nilang pagkikita ng girlfriend ko dahil sa pagiging prangka nito na wala naman sa lugar. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaayos naman kami ni Marisa kaya lang ay habang umuusad ang aming relasyon ay unti-unti kong nadidiskubre ang natatagong ugali ng girlfriend ko. Taliwas po sa pagiging mahinhin at malumanay niyang magsalita. Noong una ay ang natatago niyang kaartihan na wala sa lugar at pagiging matabil ang dila. Bukod doon ay magastos din po si Marisa, Papa Dudut. Alam mo, gustong-gusto ko talaga sa cafe na to. Aesthetic eh. Sigurado akong pupusuan na naman ng mga friend ko online yung My Day ko. Aesthetic nga pero di naman masarap yung kape saka ang mahal ng menu nila. Sabi ko naman sa'yo, subukan natin sa iba eh. Meron akong alam na kabubukas lang pero maraming magagandang review. Ayoko sa iba. Gusto ko rito. Hindi bagay yung beauty ko sa mga pipitsuging kainan, no? Maawa ka naman sa akin. Maaate mo ba na i-date ako sa isang mabaho at mamurahing lugar? Marisa, para sa kaalaman mo, hindi mabaho yung lugar na gusto ko sanang puntahan natin sa date natin ngayon. O, edi sige. Hindi na kung hindi. Pero mumurahin pa rin. Ayoko doon. Gusto ko rito. Ay, bahala ka na nga. Bahala talaga ako. Ay, babe, malapit na pala yung birthday ko. Ano palang plano mong regalo sa akin? Ano? Don't tell me, nakalimutan mo na ah. Sige ka, magtatampo ako. Hindi ko nakalimutan pero sikreto muna kung anong ireregalo ko sa'yo. Siyempre, wala nang element of surprise yun kapag sinabi ko, di ba? Hindi ako mahilig sa sorpresa eh. Mas gusto ko, alam ko na kung anong ireregalo mo sa akin. Para naman masabi ko agad sa'yo kung magugustuhan ko yun. Anong ibig mong sabihin? Para lang hindi masayang yung pera mo. Dapat magugustuhan ko talaga. At saka para sigurado na magugustuhan ko, ako na lang ang pipili o magsasabi kung anong ireregalo mo sa akin, di ba? Hayaan mo na yung surprise na yan. Madali naman yung pikiin sa social media. Ang totoo, wala pa talaga akong naiisip na regalo eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ibibigay ah. Masyado lang kasi akong maraming iniisip nitong nakaraan kaya... Okay lang naman. Kaya nga tinanong ko para matulungan kita eh. Alam mo kasi, marami akong gustong bilhin. Pwedeng ikaw na bumili ng iba doon para mabawasan yung nasa listahan ko. Yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko. Nandito na po ako, Ma. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka, anak? Wala po ito. Pagod lang po ako sa trabaho. Gusto mo ba ng tubig? Huwag na po, Ma. Hindi naman po ako nauuhaw. Upo na lang po muna ako kasi kanina pa nangangalay itong balakang ko eh. Nakasabit kasi ako sa jeep pauwi para lang makauwi rito. Grabe, wala ako halos masakyan tapos ang lakas pa ng ulan. Eh nako, bakit hindi ka na lang nag-taxi o di kaya nagrenta ng kotse para makauwi rito? Wala na po kasi akong cash eh tapos hindi ko naman magamit yung card ko dahil nasagad ko na. Wala pa akong pambayad kasi sa susunod na linggo pa yung sweldo namin.
Oo nga pala, Ama. Pasensya na po pala kasi baka hindi ako makapagbigay para sa grocery natin sa sahod ko eh. Unahin ko lang pong bayaran yung credit card ko kasi baka magka-penalty po ako. Mahirap na. Ay, wala namang kaso yon kasi nandyan pa naman yung mga pinamili mo. Pero matanong ko lang ha, hindi naman sa nangingialam ako pero ngayon ko lang yata narinig na nasagad mong paggamit ng credit card mo. Tapos, naubusan ka pa ng cash eh. Hindi ka naman ganyan, nak. May binili ka ba o nanakawan ka? Hindi po ako nanakawan, Ma, pero tama po kayo na may binili ako. Binilahan ko po ng bagong cellphone si Marisa kasi birthday niya po ngayon. Yun po kasi ang request niya eh. Tapos kumain kami sa labas kaya ayun. Naubos naman yung cash na dala ko. Barya na lang ang natira kaya hindi na nga ako nakapag-taxi pa uwi. Ganun ba? Ay, buti na lang ligtas ka pa rin na nakarating dito sa atin, nak. Di bale, sa susunod, siguraduhin mo na lang na may ititira ka pang pamasahe. O di kaya, kapag wala ka na talagang pera dyan, edi tawagan mo ko. Sasabihan ko yung mga kapatid mo na pahiramin ka ng pera. Yung isesend nila gamit yung e-wallet para meron kang magamit. Opo, Ma. Salamat po ha. Wala yun, anak. Oh, sige na. Kumain ka na doon para naman makapagpahinga ka na pagkatapos. Papa Dudut, hiyang-hiya ako sa nanay ko ng mga panahong yon. At bagaman sinabi niya na wala namang kaso kahit magkano lamang ang ilaan ko para sa bahay namin ay hindi pa rin mawala sa akin yung pakiramdam na nagkulang ako. Sa kabilang banda ay ayoko namang makaramdam ng pagsisisi na mas inuna kong bilhin ang birthday gift ni Marisa up to the point na nagipit na ako. Kaya nga ginawa ko talaga ang makakaya ko upang i-budget ng maayos ang aking sweldo kaso'y sadyang nahihirapan ako dahil sa pagiging maluho ng aking girlfriend. Hindi ko na lang namalaya na naubos na pala ang ipon ko sa mga bagay na pinabibili niya na hindi lang para sa kanya kundi maging sa anak niya. Hindi ako maramot na tao. Pero nung time na yon ay nasa id na talaga ako, Papa Dudut. Hindi lang sa pinansyal, kundi maging emosyonal at mental. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay mas nanaig pa rin sa akin ang pangunawa at pagmamahal kay Marisa, Papa Dudut. Kaya naman kahit halos maubos na ako ng mga panahong yon ay nagtitiis ako. Maasikaso naman din kasi si Marisa at bumabawi siya sa akin kapag pakiramdam niya ay nagkukulang na siya. Malambing naman siya pero mas madalas nga lang kapag may kailangan siya nangyayari yon. Hindi nga nagtagal ay ibinalita sa akin ni Marisa na buntis siya, Papa Dudut. Pero naging maselan yon. Kaya naman nag-decide kami na tumira muna sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Complete bed rest ng 3 linggo ang rekomendasyon ng OB niya dahil hindi makapit si baby at ayaw naman namin na may mangyaring masama sa anak namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko na nagboluntaryo siyang alagaan si Marisa. Akala ko ay maayos ang turingan nila sa isa't isa pero nagkamali pala ako, Papa Dudut. Isang beses ay narinig ko sila na nagtatalo sakto galing akong banyo dahil katatapos ko lamang maligo. Marisa, tulog ka na ba? Hindi po, Nay. Pwede ba akong pumasok? Kukunin ko lang yung mangkok na pinaglagyan ko ng lugaw. Sige po. Hala, nak!
Bakit yata parang hindi mo naman kinain tong lugaw? Wala naman kasing lasa, tsaka nakakasuka. Ay, paanong nakakasuka maayos naman at malinis yung pagkakaluto ko dyan. Tsaka may lasa yan, tinikman ko yan kanina Sa wala nga akong nalalasahan Alam nga namang ipilit kong sabihin na meron kahit wala, di ba? Lumabas naman akong sinungaling nun. Ganun ba? Pasensya na ha. Baka nagkamali lang talaga ako. Hoy, Marisa. Bakit mo sinisigawan ng nanay ko? Hindi ko sinisigawan ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Anong hindi Ang taas ng boses mo, saka dinig na dinig ko dun pa lang sa banyo. Kaya nga tinapos ko na yung paliligo ko para labasin na kayo. Hindi ko nga sabi sinisigawan yung nanay mo. Masyado ka namang OA Pinagsasabihan ko lang siya na hindi masarap yung lugaw na niluto niya para sa akin. Tsaka, bakit ba siya panipakain sa akin ng lugaw? Wala naman akong sakit. Nagkataon lang naman talaga na kailangan kong humilata sa higaan na to ng 3 linggo, pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ko kayang ngumuya ng matinong pagkain. Ayoko niyan. Hindi ako nabubusog dyan tapos ang tabang pa. Marisa, pwede mo namang sabihin ng maayos sa nanay ko Hindi yung ganyan na pinagsasalitaan mo pa siya ng hindi maganda. Teka nga, abogado ka ba ng nanay mo? Anong sinabi mo? Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatanggol imbis na ako ang kampihan mo. Baka nakakalimutan mong partner mo ko at magiging nanay na ng anak mo. Siyempre hindi ko nakakalimutan yun, pero nanay ko pa rin yung binabastos mo. Anong binabastos pinagsasasabi mo dyan? Alam mo sumusobra ka na ha? Ma, magsalita naman kayo! Sabihin yung hindi ko kayo binabastos! Hindi naman ako binabastos ni Marisa, anak. Anong hindi? Dinig na dinig ko nga mga pinagsasasabi sa inyo ng babaeng yan. Hindi na niya kayo nirespeto. Hoy Marisa, nanay ko pa rin yung kausap mo at wala kang karapatan na bastusin siya. Wala ka ba nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Sinong nag-aalaga sa anak ko kung wala akong nanay, di ba? Meron naman pala pero ganyan mo ba kausapin at pakitunguhan ng nanay mo? Hindi! Nanay ko yun Kung ganon, matuto ka ring igalang ang nanay ko kasi parang ako na rin yung hindi mo nirespeto sa tuwing binabastos mo siya. Ang bait-bait ng nanay ko pero hindi ibig sabihin pwede mo na siyang abusuhin. Ni minsan hindi kanya pinatulan. Siya pa nga madalas humingi ng pasensya matapos mo siyang tarayan, di ba? Sana dun man lang maisip mo na nakakabastos ka na. At kung kaya mong irespeto ang nanay mo, sana gawin mo rin yun sa nanay ko. Norman, hindi naman siguro sinasadya ni Marisa, kaya hayaan mo na lang. Ayos lang naman ako Oh, tingnan mo! Ayos lang naman pala sa nanay mo Pero kung makareact ka dyan, akala mo nakagawa ako ng krimen? Pasensya na, Pasensyahin mo mukha mo! Sabi ng OB natin, hindi raw ako dapat ma-stress, pero sa'yo ako nai-stress! Isama mo pa yung nanay mong ewan! Sana talaga doon na lang ako sa nanay ko sa Iloilo umuwi! At siya na lang yung dapat na nag-alaga sa akin! Hindi kayo! Papadudot dismayado ako at nasaktan sa kung papaanong pakitunguhan ni Marisa ang nanay ko. Akala ko kasi nagbago na siya pero maling-mali ako dahil hindi naman pala papadudot. Sa palagay ko nga ay mas lumala pa ang pag-uugali niya dala na rin ang kanyang pagbubuntis. Isyo na rin kay Marisa na nagbibigay ako ng ambag sa bahay namin lalo na at magkaka-baby na kami. Dapat daw ay sila na lamang ang sinusuportahan ko at hindi na ang pamilya namin. Hindi ko naman pinapabayaan si Marisa at ang magiging anak namin pero hindi ko basta-basta mapuputol ang suporta ko sa nanay ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay binabalanse ko yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng kinakasama ko. Pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko kung gaano niya kaayaw yung setup namin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na maghanap ng marirentahan dahil kaya naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Lumipas nga ang 2 buwan at naging okay naman ang baby namin kaya hindi na kailangan ni Marisa na mag-bed rest. Dahil doon ay nagpaalam siya sa akin na lalabas siya para makipagkita sa dati niyang mga katrabaho, bagay na pinayagan ko naman. Kaya lang ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla.
Ano ba naman tong lalaking to? Nasend pa talaga ng picture niya na nakatopless. Oh, kita ko tuloy yung kanyang mga pandesal. Ha, Marisa, anong sabi mo? Ano ka ng kalabaw? Hindi ako anak ng kalabaw, anak ako ng nanay ko. Sinagulat ako kaya nasabi ko yun. Pero ewan ko sa'yo, sineryoso mo naman. Paano hindi ko seseryosohin kung ano-anong naririnig ko sa'yo? Ano bang narinig mo? Nasabi mo may nag-send sa'yo ng picture na nakatopless. Sino ba yan, ha? Saka bakit mo biglang tinatago yung cellphone mo, ha? Wala. Wala ka na doon. Anong wala ako doon? May tinatago ka, no? Tangero ka Wala akong tinatago sa'yo. Kung wala, edi patingin ako ng cellphone mo. Akin na. Akala mo hindi ko napapansinan nitong mga nakaraang araw palagi kang nakatutok dyan sa cellphone mo, ha? Narinig pa kita na may kausap ka nung isang gabi. Kaya akin na, patingin ako niyan. Gusto kong malaman kung sino ba yung kausap mo niyan. Ayoko nga. Ganon. Pues aagawin ko na lang sa'yo kung ayaw mong ibigay. O ano? Kahit ayaw mo nakuha ko naman na. Norman, please sa akin yung cellphone ko. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan. Ha? Ba't mo gagawin yun? Kasi may tinatago ka na ayaw mong malaman ko? Hindi. O ayan o. Sakto, ang daming mensahe ng kausap mo. Tingnan ko nga kung sino tong hayop na to. Norman, wag! Ano to? Bakit kayo magkausap ni Theo, ha? At bakit siya nagpapadala ng mga hubad na litrato sa'yo? Nasaan na yung hayop na yun? Walang iya ka, Theo. Norman, wag mo nang sugurin si Tio. Ikaw! Hayop ka, Theo! Akala ko kaibigan kita pero tinalo mo ako! Dapat sa mukha mo sinusuntok para makita mong hinahanap mo! Norman, bakit mo ako sinuntok? Nagtanong ka pa talagang ahas kaya kulang pa nga yan dahil sa ginawa niyong panloloko sa akin! Sira ulo ka, Norman! Kala mo siguro hindi masakit yung ginawa mo, no? Halika! Dadagdagan ko pa para lalo ka Sige, masaktan! tara! Magsuntukan tayo! Kala mo yata, tagasang kita eh! Tama na! Tumigil na kayo! Ikaw babae ko, huwag mo akong awatin! Tuturuan ko pa ng leksyon yung lalaki yan! Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sige nga! Nagtatanong ka pa rin! Eh bakit sa akin ka lang nagagalit? Eh si Marisa naman ang una lumapit sa akin, ah! Paano hindi ako magagalit? Nakita ko yung mga hubad na litratong sinend mo sa girlfriend ko! Baka nakakalimutan mo. May kinakasama na si Marisa at ako yun! Hindi ko naman nakalimutan yon. Pero yung kinakasama mo, ang humingi ng mga picture ko na yon. Ano? Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Sabi mo gusto mong makita ang katawan ko kaya nag-send ako ng picture. Kaya lang nagpahuli ka naman kay Norman kaya yari tuloy tayong dalawa. Tio! Sumusobra ka na, Norman. Akala mo hindi kita papatulan, ha? Sige! Magsuntukan tayo para lalo ko mapadugo yung bastos mo ka! Ano ba kayo? Sinabing tama na eh! Makinig naman kayo sa akin! Huwag akong magsabihan at awatin mo kundi ang Norman na yan. Siya naman na ng nanunto ka at mag-amok dito sa pamamahay ko. Meron akong dahilan kung bakit ko ginawa yun! Tinalo mo ako, tol! Akala ko pa naman magkaibigan tayo! Tigil na kayo sa amin! Ang sakit! Marisa! Marisa! Marisa, nagdudugo ka! Ang baby ko! Ang baby ko! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Dalhin niyo ako sa ospital! Papa Dudut, dinala namin si Marisa sa ospital dahil nagdudugo siya ng mga panahong yon. Takot na takot ako ng mga panahong yon para sa kaligtasan ng baby namin. Kaya nga pansamantala kong nakalimutan ang galit ko kay Theo dahil natuon ang buong atensyon ko para kay Marisa. Pagdating namin sa ospital ay agad na inasikaso ng mga doktor ang kinakasama ko. Pinaghintay kami ni Theo sa labas ng emergency room at doon ko na tinawagan ang nanay ko. Gulat na gulat siya sa mga nangyari at humahangos na nagpunta sa ospital na kinakaroon na namin. Pero huli na ang lahat dahil
binalita sa amin ng doktor na nakunan si Marisa. Ibig sabihin, patay na ang baby namin. Sobrang sakit ang pangyayaring yon at hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nawala ang aming anak. Pero mas masakit na pagkagising ni Marisa ay inamin niya sa akin na hindi ako ang ama ng sanggol na dinadala niya. Matagal na pala silang may relasyon ni Theo at may ginagawang milagro habang nakatalikod ako at hindi pa sila nakontento dahil pinaako pa nila sa akin ang bata na hindi naman nanggaling sa akin. Kaya nga noong araw ding yon ay nakipaghiwalay na ako kay Marisa at tinapos ko na ng tuluyan ng pagkakaibigan namin ni Theo. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on ako, Papa Dudut. Tinuring ko na lamang na blessing in disguise ang redirection na nangyari at mas nag-focus na lamang ako sa aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Norman. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi tayo komportableng nakikita o nararanasan. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga sarili nating tanggapin yon kung hindi naman kailangan. Ikaw, kabarangay, saan ka ba hindi komportable? At kaya mo ba itong tanggihan kapag ito ay napunta na sa iyong harapan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kathy, 35 years old at meron akong nakarelasyon. Naitago na lang natin siya sa pangalang Bert. Mas matanda siya sa akin ng 20 years. Pero kahit ganon kalayo ang agwat namin sa isa't isa ay hindi naman kami nagkakaroon ng malaking problema. Marami kaming pagkakaparehas kasi mas marami akong alam sa henerasyon niya. Kaya hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Nakilala ko siya sa tulong ng isang katrabaho. Nereto ako noong time na ready na ulit akong magmahal. 3 taon na kasi akong single noong nakilala ko si Bert. Pakiramdam ko noon ay ready na ulit akong magmahal nang makilala ko na siya. Mature kasi siya at iba roon sa mga naging karelasyon ko. Tumagal din ang 1 taon ng ligawan bago ko siya sinagot, Papa Dudut. Hindi nga siya nainip, di kagaya ng iba na paabutin mo lang ng kalahating taon ng panliligaw ay sumusuko na. Hindi ko pinagsisihan na sinagot ko si Bert, Papa Dudut. Paano ba naman kasi lahat ng kailangan at gusto ko ay kaya niyang ibigay? Edad lang naman ang maipipintas ng iba sa kanya. Pero pagdating sa ibang bagay tungkol sa kanya, wala silang ibang masabi. Boto ang mga mahal ko sa buhay sa kanya, Papa Dudut. Gusto na nga nilang magpakasal na kami kaagad. Napag-usapan namin yon pero hindi naman ako nagmamadali. Parang okay pa rin sa akin na mag-boyfriend at mag-girlfriend lamang kami. Hindi naman ako pressured kahit lagpas 30 na. Enjoy pa kasi ako sa situation namin ni Bert, Papa Dudut. Saan tayo sa day off ko? Ikaw ba?
Gusto mo mag-out of town? Huwag muna, naghihingalo pa ang wallet ko eh. Ako naman ang gagastos. Ay naku, ayoko masanay sa ganyan ha. Baka mamaya isipin ng ibang tao eh, pineperahan lang kita. Alam ko namang hindi mo ako pineperahan. Gusto ko lang din na nakakapag-provide ako sa'yo. Nakakakilig naman yan. Alam mo, yan pa naman yung hanap ng mga babae. Good provider. Sana all na lang talagang sasabihin ng ibang tao sa atin. So, pahig ka na sa out of town. Siguro wag nga muna. Nakakatamad din kasing bumiyahe. Ano palang gusto mong gawin natin? Siguro ayos na sa akin yung lambingan habang nanonood ng TV sa kondo ko. Baka sitahin mo na naman ako kapag nakatulugan kong panonood ng TV. Naku, sanay na ako sa'yo, no? Bawasan mo kasi yung rice at saka salt intake mo para hindi ka kagad antukin. Wala na sa kinakain ko yan. Nasa edad ko na talaga. Pagkakapihin na lang kita ng 1 litro para siguradong walang tulugan. Kawawa naman ang puso ko niyan. Alam mo naman na mahina na ang puso ko dahil sa edad ko. Alam mo, lagi mo nalang nirarason ang edad mo, ha? Sinasabi ko lang ang totoo. Kailangan ko ring mag-ingat. Kailangan mo talagang mag-ingat dahil dapat mahaba pa ang panahon na magkasama tayo. Ayoko mabiyuda ng maaga, ha? Kaya nga, healthy living na ako para sa'yo eh. Ikaw kaya ang inspirasyon ko kaya gusto ko magpabata ulit. Hindi mo na kailangan magpabata. Mahal ko na ang matandang version mo. Aray, sinampal na naman ako ng realidad. Alam mo, kahit may senior citizen ID ka na, tanggap at mahal pa rin kita. Basta kahit sino ka pa. Kahit sino ako? Kahit ano pa ang nakaraan ko? Past is past, sabi nga nila, di ba? Speaking of past, Uy, kinakabahan naman ako dyan. Huwag mo sabihing may asawa ka pa pala, ha? yan naman ang wala. Alam mo namang matagal na kaming anal ng dati kong asawa, hindi ba? O so ano nga yung past na sinasabi mo? Tungkol sa anak ko. Ha? May anak ka na? Oo, Joy Joy ang pangalan niya. Nag-iisa lang. Anak ko sa una. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Baka kasi busted din mo kapag nalaman mong may anak na ako eh. Ang babaw naman ang tingin mo sa akin. Tanggap ko naman kung una pa lang sinabi mo nang may anak ka na. Wala na rin naman ako magagawa kasi nabuo na yung batang yun bago pa ako dumating sa buhay mo. Hindi na siya bata. Ilang taon na? 30 years old na siya. Wow! Mas matanda lang ako ng 5 taon? Oo, pero minsan isip bata yun kaya parang na rin siya mas bata sa'yo ng 20 years. Ano ba to? Halos magka-batch na kami ng anak mo Hindi naman mahalaga ang edad, hindi ba? Baka kasi dahil hindi nagkakalayo ang edad namin, alam mo na, ayawan niya ako. Open-minded si Joy Joy. Hindi problema sa kanya ang edad mo. Nakwento na kita sa kanya noon pa man. Hindi mo siya kumontra. Sa katunayan, gusto ko nga niyang makilala. Kinabigla ko talaga yung pag-amin sa akin ni Bert na may anak na siya na halos kaedad ko na. Napansin niyang hindi ako komportable noon kaya inassure niya na magiging okay ang una naming pagkikita ng anak niyang si Joy Joy. Nagpakwento na ako sa kanya tungkol sa ugali ni Joy Joy Papadudut. Sinabi niyang liberated ang anak niya, bukas ang isipan nito sa maraming bagay. Kung ano raw ang magpapasaya kay Bert, ay sosuportahan daw yon ni Joy Joy. Papa's girl daw kasi si Joy Joy. Palibasa noong baby pa lamang ito ay si Bert na lagi ang kasama niya. Nag-ibang bansa kasi ang nanay ni Joy Joy after nitong mga anak. Kaya na-develop yung bonding nilang mag-ama. Kahit nung time na nagkahiwalay na si Bert at ang asawa niya ay hindi nagbago ang koneksyon ng mag-ama Papadudut. Kahit tuwing weekends na lamang daw silang magkita pero madalas pa rin silang nagkukumustahan, salamat na lamang sa social media. Marami pa akong nalaman tungkol kay Joy Joy. Dahil doon ay napanatag na rin ako kahit papaano. Baka naman makakasundo ko si Joy Joy, lalo't hindi naman nalalayo ang edad namin sa isa't isa. Marami rin kaming pwedeng pag-usapan. Naisip ko nga rin baka pwede na rin kaming maging magkaibigan. Weird yon kung iisipin, pero para sa akin ay maganda nga yun para mas lalo akong mapalapit kay Bert. Alam kong mahal na mahal ni Bert si Joy Joy. Base pa lang kung paano kumislap ang mga mata ng nobyo ko kapag pinag-uusapan namin ang anak niya. Alam kong wala na siyang ibang hihilingin pa kapag nagkasundo kami ni Joy Joy.
Kaya naman pinaghandaan ko na ang unang pagkikita namin ni Joy Joy. Kabado man pero kinaya ko yon para sa relasyon namin ni Bert, Papa Dudut. Joy Joy, ito pala ang tita Kati mo. Pwede bang Kathy na lang ang itawag ko sa'yo? Kasi naman 5 years lang ang agwat natin sa isa't isa eh. Ay, mas gusto ko nga yan. Aba, una pala nagkasundo na kayong dalawa. Mukha naman kasing madaling pakisamahan tong si Kathy eh. Saka mukhang marami kaming mapagkakasunduan. Ramdam ko rin eh. Parang may lukso ng dugo ako sa'yo. Ay, nanay lang? Char. Huwag mong sobra ng biro mo, Joy Joy. Baka mabigla naman to si Kathy. Ay hindi. Maganda nga una pa lang nilalapag na niya sa akin yung totoong ugali niya eh. Para wala nang gulatan. Alam mo ngayon pa lang, gusto na kitang maging stepmother. Pero mas mukha tayong stepsisters. Oo nga pala, Joy Joy. Dito matutulog sa bahay si Kathy, ha? Si Papa naman? Anak ba kita para magpaalam ka sa akin kung pwedeng matulog ang girlfriend mo sa bahay mo? Baka lang kasi dito ka rin matulog ngayon. Eh dito naman talaga ako matutulog ngayon. Nakaschedule na, di ba? Wala namang kaso sa akin kahit maglambingan kayo magdamag ni Kathy. Basta wag lang kayo masyadong maingay sa kwarto ha. Walang kalampagan ng kama. Hoy, huwag yung ganyang biro, ha? Hindi naman maiilang tong si Kathy. Ako ang naiilang eh. Eh di sorry. Sorry Kathy ha kung nabibigla ka sa bunganga ko. Sana masanay ka na. Ganito lang talaga ako makipag-usap kay Papa para lang kaming magkaedad. Naku, okay lang yun. Parehas lang tayo. Parang kaedad ko lang din ng tatay ko kapag kinakausap ko siya. Eh, nagkikiss din ba kayo ng tatay mo? Kiss? Oo, bumibeso ako sa kanya pag nagkikita kami. Ha? Beso lang? Para naman kayong magkaibigan lang? Eh, paano pala dapat? Pa, beso lang yung sa kanila oh. Bakit tayo kiss sa lips? Kiss sa lips? Oo. Yun ang nakasanayan namin mula nung baby pa siya. Love language namin yun. Ah, nung bata pa lang si Joy Joy. Mula pagkabata niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Consistent kami ni Papa dyan. Joke to, no? Anong joke? Sampulan nga natin pa. Okay na. Hindi na kailangan patunayan yung joke nyo. Natatawa na ako. Bahala ka. Pa, alis muna ako. Tumatawag yung best friend ko. Gala lang kami sa mall. Balik ako mamayang dinner. Agahan mo ha. Sumabay ka sa amin ni Kathy mag-dinner. Sure. Bye, Kathy. Bye, Pa. Pakis nga ako. Lambot naman ang lips ng dalaga ko. O ingat ka ha. Update mo kami ni Kathy ha. Ang inakala kong biro ay totoo pala. Nakita ko kung paanong naglapat ang mga labi ni Bert at Joy Joy. Naghalikan talaga sila sa harapan ko at hindi ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Inoobserbahan ko kung nagbibiro pa rin sila pero mukhang hindi na. Seryosong kumaway na paalis si Joy Joy habang si Bert naman ay nagtungo muna sa kusina para i-check kung ano ang pwede niyang iluto para sa dinner naming tatlo. Naiwan naman ako sa sala na takang-taka kung bakit may gumagawa pa ng ganon. Masyado lang ba akong malisyosa at normal ba na sa edad ni Joy Joy na yon ay hinahalikan pa siya sa labi ng sarili niyang ama? Ako lang ba ang hindi komportable sa sitwasyon na nakikita ko? Kailangan ko bang sanayin ang sarili ko sa nakasanayan nilang mag-ama? Hindi namin napag-usapan ni Bert ang tungkol sa halik na yon. Parang ako pang nahiya sa nakita ko at hindi ko naman pinahalata sa kanya na nabigla ako sa naging halikan nilang mag-ama. Pagkabalik ni Joy Joy ay nakita ko naman silang naghalikang muli sa labi. Isang malaking pasanin sa akin na ipakita na okay lamang ako sa nakasanayan nilang gawin. Bakit sila ganon? Hindi naman ako conservative na babae pero alam ko kung ano yung limitasyon. Close din naman kami ng tatay ko pero hanggang beso lang ang pupwede. Kina Bert at Joy Joy kailangan talagang magdikit ang mga labi nila ng matagal. Naintindihan ko kung musmos pa lamang si Joy Joy pero dalaga na siya.
Halos kaedad ko na nga siya. Hindi ba dapat may boundaries na rin silang mag-ama pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami pa akong napapansin sa kanila mag-ama habang tumatagal na nakakasama ko sila. Sobrang komportable nila sa isa't isa na wala na silang pakialam kung komportable pa ba ang iba kapag nakikita sila. Meron nga noong magkasama kaming kumain sa isang restaurant, silang dalawang mag-ama ang magkatabi. Inakala ng lahat na sila ang magkarelasyon at kaibigan lamang ako ni Joy Joy. Paano ba naman kasi iba ang dikitan nila sa isa't isa? Iba rin ang yakapan na akala mo ay magkarelasyong sabik sa bawat isa. Panay din ang halikan nila sa labi kahit anumang oras nila piliin. Doon ako hindi nakatitig ng mabuti, Papa Dudut. Samantalang kami ni Bert bihira lamang kung maghalikan sa labi. Hindi rin kami gaanong naglalambingan at nagyayakapan. Pero silang mag-ama ay kayang-kaya po nila. Minsan gusto ko nang sabihin sa kanila na hindi ako komportable, kaya lang nauuna lagi yung takot ko na baka ma-misunderstand nila ang pinanggagalingan ko. Hanggat maaari ay ayaw ko namang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Bert. Saka napapalapit na rin kasi kami ni Joy sa isa't isa. Ayaw ko ring masira ang nasimula naming samahan. Ang hirap pa namang ibalik ang magandang samahan kapag nagkalamat na. Kaya pinilit kong itikom ang labi ko para lamang masigurado na hindi ako ang magiging dahilan para lumayo ang loob nila sa akin. Pero isang araw ay meron na naman akong hindi nagustuhan sa ginawa nila. Kararating ko lamang noon ng bahay ni Bert at naabutan kong magkasama sina Joy Joy at Bert. Nakasuot ng nightie si Joy Joy na sobrang nipis. Wala rin itong suot na bra. Dahilan para mailang ako, Papa Dudut. Bert? Kathy, late ka na dumating ha. Sorry na traffic kasi ako eh. Kanina ka pa namin hinihintay, Kathy. May nirekomenda kasi akong movie kay Papa. Tara, panoorin na natin. Okay, sige. Joy Joy? Ano yun? Gusto mo bang humiram ng pajama or jacket? Meron ako dyan. Ha? Para saan? Naka-nighties ka kasi eh, tsaka wala ka pa yatang bra. Ganyan talaga manamit yan kapag dito sa bahay natutulog. Lagi kasi siyang naiinitan. Masanay ka ng ganitong suot ko, Kathy. Saka ayokong nagbabra kasi masakit sa likuran. Kailangan din naman kasing ipahinga yung dibdib niya sa bra. Hayaan mo na siya. Okay. Kala ko kasi wala siyang magamit na ibang damit. Hindi nga rin ako nakapanty eh. Seryoso ka ba dyan? Yan ang payo ko sa kanya. May nabasa kasi ako na dapat hindi palagi nagpapante ang babae. Dahil? Nakalimutan ko na eh. Magpalit ka na ng pambahay para makanood na tayo rito. Dali. Joy Joy, sure ka bang ayaw mong humiram ng ibang damit sa akin? Hindi nga, okay lang ako. May problema ka ba sa damit ko? Baka lang kasi kabagin ka. Baka hindi ka komportable. Ito na ang pinaka-komportableng damit ko. Kung pwede nga lang tong gamitin sa mall eh. Baka pinangrampa ko na talaga. Huwag ka na mag-alala sa sote, Joy Joy. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo para makanood na tayo. True. Saka Kathy, okay lang ba kung kami ni Papa ang magtabi habang nanunood? Kasi maingay kami pag nanunood eh. Baka maistorbo ka. Ayos lang naman. Madikit lang kasi itong si Joy Joy sa akin kapag nanonood ng TV. Lalo kapag sa sinihan at horror pa ang pinapanood. Naku, iba ang dikit nito sa akin. Kumakandong pa nga ako kay Papa kasi lagi ako natatakot eh. Kumakandong? Nakasanayan na naming dalawa yun. Kumakandong siya sa akin lalo kapag nangangalay na yung likuran niya. Lagi kasi sumasakit ang likod nitong dalaga ko eh. Kumakandong kahit ganyan ang suot niya? Oo, wala namang masama. Nakadamit naman si Papa ng maayos. Pero ikaw… Alam mo ikaw, mukhang may problema ka sa suot ko. Huwag mo na nga akong plastikin, sabihin mo na.
Medyo nabigla lang kasi ako. Hindi kasi ako sanay makakita nung, alam mo na, nung babaeng naka-90s. Medyo conservative kasi ako eh. Ikaw? Conservative? Hindi ka naman ganun eh. Ganun ako, no? Baka hindi lang halata. O sige na nga, naniniwala na ako. Papa, Ano yun anak? sumasakit na naman yung likod ko. Kakandong ka na? Opo, please. Bigla na lamang kumandong si Joy Joy kay Bert. Natulala na lamang ako sa mga nangyari. Nagmadali akong pumunta sa kwarto hindi para magbihis kundi para magpakalma ng sarili ko. Naiinis ako sa ginagawa nila pero mas naiinis ako dahil wala naman akong magawa para pigilan sila, Papa Dudut. Parang ang helpless ko sa sitwasyon na yon. Gustuhin ko mang magsalita, natatakot ako dahil baka ma-offend ko sila. Noong sinubukan ko nga na magpasimple pero kamuntik nang magalit itong si Joy Joy. Doon ako natakot, Papa Dudut. Lalo na noong parang kinampihan ni Bert ang anak niya. Sino ang magiging kakampi ko kung ganon? Wala akong maisip na mapagsabihan ang sitwasyon ko. Papa Dudut, natatakot ako na baka may magsabi sa akin na masyado lamang akong malisyosa. Baka ako lang ang nakakakita ng hindi maganda sa mga nangyayari. Baka nga kailangan ko ring mag-adjust. Sa pagdaan pa ng mga araw ay sinubukan kong sanayin ang sarili ko sa mga nakikita ko sa kanila. Kapag hindi ko na kinaya ay pumipikit na lamang ako o di naman kaya ay gagawa ako ng dahilan para makaiwas sa kanila. Napapadalas pa naman ang punta ni Joy Joy sa bahay ni Bert. Natuwa na raw kasi siya sa akin kaya gusto niyang makasama kami lagi ng papa niya. Kung alam lang niya na hindi kami parehas ng nararamdaman. Lagi na lang akong naiilang sa tuwing andon siya. Lagi akong kinakabahan na may makikita pa akong sobra sa ginagawa nila. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Nagkatotoo nga ang aking iniisip. Isang gabi, sinurpresa ko si Bert para sa monthsary namin. Sinabi ko sa kanya noong una na hindi ako makakapunta sa bahay niya pero pumunta pa rin ako. May dala akong cake at regalo para sa kanya. Pero isang malaking sorpresa para sa kanya ay hindi pala kundi ako pala ang masosorpresa sa mga makikita ko. Happy Monthsary! Kathy, akala ko hindi ka pupunta. Gusto kitang sorpresahin eh. Happy Monthsary! Ikaw talaga. Sana nagsabi ka. Di hindi na yung surprise. Bumili pala ako ng cake at saka... Kathy! Sabi ni Papa hindi ka raw pupunta rito sa bahay. Kasi bala ko lang naman siyang sorpresahin kaya nagpanggap akong hindi pupunta. Mukha namang na-surprise si Papa, maski na ako. Kahit ako na sorpresa sa'yo eh. Bakit ka naman na-sorpresa? Palagi naman akong andito sa bahay ni Papa. Nasurpresa ako sa suot mo. Ha? May mali ba sa suot ko? Wala namang problema. Nakapanty at bra lang kasi siya. Sabi ko naman sa'yo, mabilis mainitan at pagpawisan to si Joy Joy. May aircon naman, di ba? Hindi effective yan sa akin. Di ba, Papa? Kahit combo pa ng electric fan at aircon, may initan pa rin niyang si Joy Joy. Tingnan mo sa susunod para maniwala ka. Buti nga naabutan mo pa akong nakabra ngayon eh. Madalas kasi. Hindi siya nagbabra? Ba't pa ba ako nagtaka? Uy, may dala kang cake! Ano flavor to, Kati? Mocha. Uy, paborito ko to. Pa, subuan mo ko ha. Sige, ikaw pa ba? Kuha ka na rin ng platito at panghiwa. Teka, punta na ako ng kusina. Bert, kailangan nating mag-usap. Para saan? Kain muna tayo. Hindi na ako kakain. Sa inyo na lang ni Joy Joy ang cake na to. May problema ba?
Hindi ba halata? Ano bang problema? Kayo ng anak mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasagwa yung mga ginagawa nyo? Anong masagwa? Excited na akong lantakan tong cake. Papa, kandungin mo ko please. Masakit na naman tong likod ko eh. Teka lang muna, Joy ha. Nag-uusap pa kami ni Kathy. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pakinggan nyo kung paano kayo mag-usap ng anak mo para maintindihan mo kung bakit ako ganito. Teka, ano bang nangyayari? Pumunta lang ako ng kusina tas nag-aaway na kayo bigla? Ikaw, Joy, kasali ka sa problema. Bakit ba kasi ganyan ka manamit sa tuwing nandito ka sa bahay ng papa mo? Kasi bahay naman to ni papa ko at isusuot ko kung anong gusto ko. Dalaga ka na! 30 ka na! Ilugar mo naman ang pananamit mo. Hindi pwedeng naka-brat panty ka lang tapos kakandong ka sa tatay mo. Ano yun? Tapos lagi kayo naghahalikan sa labi? Malisyosa lang ba ako o mali na yung ginagawa nyo? Malisyosa ka lang. Walang mali sa ginagawa namin ng anak ko. Ito na ang nakasanayan namin bago ka pa dumating. Huwag naman sanang marumi ang isip mo, Kathy. Gusto pa naman kita para kay Papa. Thank you na lang, pero hindi ko na kaya tong ginagawa nyo. Sa inyo na tong cake. Mag-enjoy kayong kumain habang magkakandong. Sa sobrang inis ko ay nagmadali na akong umalis. Nanginginig ako naglakad palabas ng bahay. Hinabol ako kaagad ni Bert at pinigilan niya akong umalis at gusto niya akong kausapin. Sinubukan ko naman siyang pakinggan pero nilalabanan pa rin niya na wala silang ginagawang masama ni Joy. Doon ako napundi. Nag-book na ako kaagad ng masasakyan para makaalis na. Sinabi ko sa kanya bago ako sumakay ng sasakyan na mag-cool off muna kaming dalawa. Gusto ko mag-isip-isip kung tama pa ba na makipagrelasyon sa kanya dahil hindi ako komportable sa kanila ng anak niya. Wala naman na siyang nagawa kung hindi ang pumayag. Hinayaan na rin niya akong makaalis. Sa loob ng sasakyan ay doon ko ipinagpatuloy ang pag-iyak. Nang makauwi ako ng bahay ay hindi pa rin natapos ang sama ng loob ko. Nagkulong ako sa kwarto para umiyak ng umiyak. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Bert. Sinasabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng space. Umaasa pa rin daw siya na magkakaayos kami dahil mahal niya ako. Hindi raw niya kayang mawala ako. Lumambot ang puso ko sa sinabi niya. Kaya naman sinubukan ko siyang kausapin para ipaunawa ang maling napapansin ko sa kanilang mag-ama. Pero tulad ng dati, sarado pa rin ang isip niya tungkol doon. Kaya wala akong nagawa kundi ang itigil ang pag-uusap namin at sinimulan ko nang iwasan silang mag-ama habang pinag-iisipan kung tama pa ba na magstay ako sa buhay niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagnaan ng mga araw ay hindi na nga muling nagparamdam sa akin si Bert. Nirespeto niya ang kagustuhan ko na makapag-isa muna. Pero nami-miss ko siya. Hindi siya matanggal sa isipan ko at in love talaga ako kay Bert. Pero hindi ko naman pwedeng gamitin ang pagmamahal na yon para lamang magstay kung hindi naman ako komportable sa nangyayari sa relasyon namin. Tiniis ko na huwag magparamdam sa kanya. Kahit panayang check ko kung nag-message na ba siya o kung nag-like man lang ba siya ng status ko. Napadalas nga ang pag-post ko sa Facebook para lamang makita kung magre-react pa rin siya pero bigo ako noon. Kahit i-view ang my day ko ay wala pa rin. Kaya ang ginawa ko na lamang ay dine-activate ko na lamang ang Facebook ko para wala akong makita tungkol sa kanya. Nagpaka-busy na lamang ako sa trabaho para makalimutan siya. Pero hindi naging effective. Kapag busy ako sa trabaho ay mas lalo ko siyang naiisip. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil nasanay na akong kayakap at katabi siya. Kaya naman niluno ko na ang pride ko at minessage ko na siya, Papa Dudut. Mabilis naman niya ako nireplyan at sinabi ko sa kanya na puntahan niya ako sa kondo para makapag-usap kami. Mabilis pa sa 4:00 ang pagdating niya. Nanginginig akong pinagmasdan siya at na-miss ko talaga siya. At naramdaman ko namang ganon din siya sa akin. Niyakap niya ako at hindi ko naman pinagkait sa kanya ang isang yakap pabalik. Alam kong hirap talaga akong tiisin siya dahil mahal na mahal ko siya.
Kaya sinubukan kong i-communicate sa kanya ang nararamdaman ko sa relasyon nilang mag-ama, Papa Dudut. Namiss talaga kita. Mabutit naisipan mo nang makipag-usap sa akin. Namiss mo ba ako? Namiss kita, pero Pwede kayang wag na tayong mag-away. Okay na sana to. hindi na tayo mag-aaway basta mapag-usapan lang natin yung tungkol sa inyo ni Joy Joy. Baka mas lalo lang tayong magkagulo eh. Pwede bang kalimutan na lang natin yun? Hindi ko pwedeng kalimutan yon. Sana pala, hindi mo na lang ako pinapunta rito. Kung hindi ka pa pala okay tungkol doon. Kaya nga kita pinapunta dito para maging okay na tayo. Kailangan lang nating pag-usapang dalawa yon para matapos na. Masyado lang kasing marumi ang isip mo. Hindi marumi ang isip ko. Kahit sinong iharap mo, ganun din ang mararamdaman. Nakakailang. Hindi komportabling tingnan. Ganun lang kami ng anak ko. Kasalanan ba namin kung close kami? Masyado kayong close. Wala namang masama ron. Anong gusto mo? Maging cold at pabaya akong ama sa kanya tulad ng iba? Hindi mo kasi maintindihan yung sinasabi ko eh. Sobra kayang laswa yung nakikita ko sa inyong dalawa. Naghahalikan kayo sa labi. Hindi lang tuwing aalis siya o darating ha. Basta kapag masaya kayo o kahit walang ginagawa, bigla na lang kayong maghahalikan. Para kayong magkarelasyon eh. Halik ng isang ama lang yun. Pwede naman sa pisngin na lang o kaya naman sa noo. Kathy naman. Huwag mo rin akong simulan sa pagsusot niya ng brat panty sa bahay mo habang nakakandong sa'yo. Minsan nga naka-nighties lang eh. Sige, sa susunod sasabihan ko siya na sa tuwing pupunta siya sa bahay ko, huwag siyang kakandong sa akin. Ugaliin niyo na maglagay ng limitasyon sa pagiging close niyo. Sobra ka naman, Kathy. Anak ko yun eh. Nasanay na kami sa ganun. At wala naman kaming nasasaktang ibang tao sa ginagawa namin. Anong tawag mo sa akin? Hindi man ako nasasaktan sa ginagawa niyo pero naiilang talaga ako eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mo yun makita. Kasi wala naman ako nakikitang masama. Baka nga nagsiselos ka lang kasi sobrang close kami ni Joy Joy. Baka pakiramdam mo, nawawalan na ako ng oras sa'yo. Ha? Bakit ko naman pagsisilosa ng anak mo? Hindi lang ako komportable sa pinapakita niyo sa akin kapag nakaharap ako sa inyo. Ay, nako. Parang wala namang mananalo sa usapang ito. Ay wala talaga. Hanggat hindi mo nakikita kung ano yung point ko. Bert, sabihin mo nga sa akin, ano pa ba yung madalas niyong ginagawang mag-ama para ipakita yung closeness niyo sa isa't isa? Mga normal na bagay lang. Anong normal na bagay? Tabi kami matulog. Nakapanty at bra na naman ba siya? Sabi ko naman sa'yo, mabilis siyang mainitan eh. Ay naku. Ano pa? Ayoko na magsabi, baka magalit ka na naman. Eh mas magagalit ako kapag hindi ka nagsabi. Ay, sabay kaming maligo. Nang nakahubad kayong pareho? Malamang. May maliligo bang nakapantalon na t-shirt? Papadudot na irita ako sa pamimiloso po ni Bert. Pero wala nang mas nakapagpairita sa akin nang malaman ko kung ano pa ang ginagawa nilang dalawa. Bakit hindi nila makitang mali yung mga nakasanayan nila? Dalaga na ang anak ni Bert pero kung umasta siya akala mo ay sanggol lamang ang anak niya. Halos kilabutan ako sa mga sinabi ni Bert, Papadudot. Kasama mo matulog ang anak mo nang nakahubad? Kasama pang maligo ng nakahubad? Paano sila nagiging bulag sa mga ginagawa nila? Wala bang ibang taong nagsasabi sa kanila na may mali na? Ang dami kong tanong noon pero dahil sa galit ko ay mas pinili ko na lamang na paalisin si Bert. Baka kung ano pa ang maidagdag niya na makapagpawala ng respeto ko sa kanya. Hindi ko na kinaya. Minessage ko siya at sinabing tapos na kaming dalawa, Papadudot. Hindi naman niya ako nireplyan. Mabuti na rin yon para mamatay na yung natitirang pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa kaming dalawa. Panayang iyak ko habang nagmo-move on. Yun marahil ang pinakamasakit na breakup sa akin. Hindi kasi ako ready na magkahiwalay kami ni Bert. Pero kailangan kong gawin dahil hindi ko na kayang tanggapin yung nakikita ko sa kanilang mag-ama. Hindi na siya nagparamdam pa ulit sa paglipas ng buwan.
Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako sa isang bisitang dumating sa bahay ko. Si Joy Joy. Kumatok ito sa pinto at nang buksan ko ay nakita ko ang malungkot na mukha ni Joy Joy. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Naiilang ako sa kanya pero gusto kong pakinggan kung ano man ang gusto niyang sabihin, Papa Dudut. Anong ginagawa mo dito? Makikipag-usap sana sa'yo. Pasok ka. Inutusan ka ba ng papa mo na pumunta dito? Hindi, nagkusa ako. Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Alam mo na kung ano. Hindi naman na kailangan. Hiwalay na kami ng tatay mo eh. Wala na ring sense para pag-usapan pa yon. Alam kong mahal niyo pa ang isa't isa. Lalo na si Papa. Kung alam mo lang kung gaano kalungkot si Papa ngayon. Kasalanan naman niya. Hindi niya ako pinakinggan eh. Pinakinggan ka naman namin. Kaya lang, kami ang hindi mo maintindihan. Ako nga tong hindi niyo maintindihan eh. Wala bang nagsasabi sa inyo na nakakailang ang mga ginagawa niyo? Wala naman kaming natatapakang ibang tao. Yung tanong ko ang sagutin mo. Wala bang pumupuna sa ginagawa niyong mag-ama? Meron, pero... So hindi lang pala ako, no? Pero pinaramdam niyo sa akin na ako lang tong malisyosa. Kasi hindi naman big deal sa amin eh. Ewan ko ba sa ibang tao kung bakit hindi sila maging open-minded? Ang hirap maging open-minded sa ginagawa niyo, Joy Joy. Parehas mo rin pala yung mga niligawan at naging ex ni Papa eh. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. So marami pala kaming kontra sa ginagawa niyo ng tatay mo. Kasi makikitid ang utak nyo. Ay naku, Joy Joy, makinig ka. Hindi ako kontra sa pagiging malapit nyo sa isa't isa ng tatay mo. Pero sana sa edad mo, dapat alam mo na kung ano yung mga bagay na hindi mo ginagawa kasama siya eh. Hindi ka na pwedeng naka-bra at panty lang habang kumakandong sa kanya. Wala na rin sanang halikan sa labi na maganap. Bumeso ka na lang tulad ng ibang mga anak. Sa ganun ako pinalaki ni Papa eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mali ang tatay mo na ipagpatuloy pa kung ano yung ginagawa nyo noon. Kahit yung pagtulog na nakahubad ka, katabi siya. Sinong hindi magtataas ng kilay kapag nalaman nilang ginagawa nyo yung ganon? Parehas mo talaga ang mga ex ni Papa. Pinagseselosan nila ako dahil sobrang close naming dalawa. Hindi na selos yung nararamdaman nila. Namin. Hindi na kami komportable. Ang nanay mo ba, alam ba niya yung ginagawa nyo? Hindi naman siya nagtatanong eh. O subukan mo sabihin sa kanya para magkaalaman na. Baka hindi ka na niya ulit papuntahin sa tatay mo kapag nalaman niya yan. Open-minded ang nanay ko. Kaya alam kong wala lang sa kanya to kapag sinabi ko sa kanya. Okay, sige. Hindi na ako lalaban kasi buhay niyo naman yan eh. At saka, tapos na rin kami ng tatay mo. Good luck na lang sa next na stepmother mo kung payag siya sa mga inaakto niyo. Pero Kathy, ikaw na kasi ang gusto ko para kay Papa. Kahit may hindi tayo pinagkakaunawaan, alam kong ikaw yung dapat para kay Papa. Saka alam kong mahal na mahal ka rin niya. Sa'yo ko lang siya nakitang ganun kasaya eh. O so, anong punto mo? Baka naman pwede mo nang isang tabi yung pagkailang mo sa ginagawa namin ni Papa. Tapos balikan mo na siya. Naaawa na kasi ako sa kanya eh. Please, Kathy. Please. Nangingilid ang mga luha ni Joy Joy habang pinapakiusapan akong balikan si Bert. Aminado akong naapektuhan ako sa huling sinabi niya. Nakaramdam ako ng kurot, mas lalo namang nag-ingay ang puso ko. Isinasagawa na naman nitong sinisigaw na naman nitong muli si Bert. Bigla ko namang na-miss si Bert, Papa Dudut. Pinalis ko muna si Joy Joy para makapag-isip-isip ako bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Hinawakan pa nito ang kamay ko at nagmakaawa na huwag ko raw iwan ang tatay niya. Hindi raw niya kayang makitang lugmok sa kalungkutan ng tatay niya. Doon ko naramdaman kung gaano niya kamahal si Bert. Tumango na lamang ako at sinabing kami na lang ng tatay niya ang mag-uusap sa dapat na gawin.
Pagkatapos noon ay nagmadali akong isarado ang pintuan at doon ako napasantal. Para ako nanghina sa naging usapan namin. Ilang araw na akong naguguluhan sa dapat kong gawin, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Bert. Wala na akong ibang lalaki na nakikitang makakasama kung hindi siya. Kaya lang ay hindi ko talaga matanggap ang ginagawa nilang mag-ama. Sinubukan ko namang sabihin yon sa kanila pero mukhang hindi nila babaguhin ang nakasanayan nila. Kasi hanggang sa dulo ay pinapakita nilang walang mali sa ginagawa nila. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Wala na akong ibang problema kay Bert maliban nga roon sa kakaibang closeness nilang mag-ama. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at sana'y matulungan niyo ako. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong #1 radio station sa Barangay LS 97.1, lalo na ang inyong programang Barangay Love Stories. Makakaasa kayo sa patuloy na pagsuporta ko bilang pasasalamat sa pagbahagi ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kathy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.